So, purihin ng Panginoon, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At purihin ng Panginoon, hindi na po natin sinama yung awit at baka maka-copyright tayo. No? So, tuloy-tuloy na po tayo, purihin ng Panginoon. At, sandali lang po. Ayusin ko ito aming Bible. Mas makita ko. Yan. So, tonight, meron po tayong magandang, mahalagang paksa sa gabing ito. No? Ang title po ng ating Bible study ngayon, Jesus' Name, where we use it. No? Jesus' Name, where we use it. Pangalan ni Jesus, saan natin ito ginagamit? So, pag-uusapan po natin ang blessings and power, minsan pa, blessings and power of the name of Jesus. At ano ang itinuturo sa ating Panginoon, saan natin at kailan natin dapat gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yan po. Okay, hello mga kapatid. Basahin po natin, ang sinasabi sa ating text sa gabing ito, Philippians chapter 2, verse 9 hanggang 11. For this reason, also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. No? So that at the name of Jesus, every knee will bow, and those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Oh, napakagandang talatang ito. Ito po ay sinabi makatapos na si Jesus ay na-mission accomplished niya. Yung kanyang mission sa lupa, ano yung kanyang mismong mission? No? Bakit si Jesus, although he was God and he is God forever and ever, bakit siya ay naging tao o nagkatawang tao? Sabi nga sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Itong Word na ito po si Jesus, hindi pa Jesus ang kanyang pangalan, kundi salita ng Diyos. No? At dumating lang yung kanyang pangalan, binigay sa kanya ng Ama. Ang pangalan pinakamataas sa langit at sa lupa, ang pangalang Jesus, after na matapos niyang gampanan ang misyon na kanyang gaganapin. And meron pong tatlong dahilan kasi kung bakit si Jesus ay naging tao o nagkatawang tao, no? And number one is, He died on the cross to pay the price of our sin, no? To pay the price of our sins. Binayaran niya ang ating mga kasalanan by dying on the cross. At ang pinambayad niya yung kanyang banal na dugo, no? Yan yung sinabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Binigay niya ang kanyang buhay bilang pambayad sa ating mga kasalanan. At sabi nga nung iba hindi daw universal ang kamatayan ni Jesus, kagaya ng aral ng Calvinism na sinasabi nila na Jesus did not die for the whole world. No? Although, makikita natin na kumukontradik yan, binabangga niya napakaraming talata, 2 Corinthians chapter 5 verse 15 na sinabi, Jesus died for all. No? Jesus died for the whole world. No? At sinabi din sa 1 John chapter 2 verse 2 that His atonement is not only for us, but even for the whole world. Sabi ni Apostle John, hindi lang para sa atin, kundi pang buong mundo. At sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 na it is God's desire that all people be saved. All people. No? Sinabi rin sa 1 Timothy chapter 4 verse 10 na ang ating Diyos, si Jesus Christ, ang ating Diyos, ay tagapagligtas. He is the Savior
of the world, of all mankind, especially the believers. So, hindi lang siya ay tagapagligtas ng mga elect, nagagaya ng sinasabi lagi ng mga Calvinists, kundi sinasabi ng salita ng Diyos that He is also the Savior of all, the whole world. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, lahat maligtas. Walang matira na hindi maligtas. Ayaw ng Panginoon na may pupunta sa impyerno. Ngayon, ang tanong nga, sabi nga ng mga Calvinists, if the death of Jesus is for the whole world, if His sacrifice is universal, bakit hindi lahat ng tao sa buong mundo ay ligtas? At sinasabi ko naman, babasahin mo yung kabuuan ng salita ng Diyos. John 3:16, binigay ng Diyos si Jesus for the world because God so loved the world. Bakit yung iba hindi ligtas? Kasi may kondisyon ang kaligtasan. Ang Diyos ang lumikha, nagplano, gumawa, tumapos ng kaligtasan, and the next step is ours. Tayo naman ang hahakbang. Ano yun? Ang hinintay ng Diyos ay lumapit at sumampalataya tayong lahat sa Kanya. Kaya sabi sa John 3:16, whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Tanong, ang buong mundo ba, although Jesus paid the price of the whole world, ang buong mundo ba sumasampalataya? Hindi lahat. Hindi lahat ng tao. So, sino lang ang maliligtas? Kanino magiging effective yung kabayaran ng ating mga kasalanan through the blood of Jesus? Sino lang maliligtas? Kanino lang mangyayari yung kaligtasan? Yung pagbabayad na ginawa ni Jesus na binayad niya His precious blood. Kanino magkakaroon katuparan yun? Doon sa whosoever believes. Sa kanino man sumampalataya. Ako yung isa doon sa kanino man, sumampalataya ako. I chose to believe. 45 years ago, I chose to believe in the Lord Jesus Christ, kaya ako'y saved ngayon. Yung ayaw lumapit sa Panginoon, ayaw manampalataya, sorry, kahit binayaran ng Diyos, gumawa ng Diyos ang paraan to pay the price of the sins of the world, only those whoever believes in Him will receive eternal life. Okay. So ngayon, sabi doon sa John chapter 1 verse 1 hanggang 1 hanggang 3, si Jesus yung Word of God. Then sa verse 3 sabi, and the Word created everything. Na kung wala ang salita ng Diyos, walang malilikha. Sino ito salita ng Diyos? Ang sabi sa verse 14, pag bumaba ka ng John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh, or the Word became a human being. Sino yun? Walang iba kundi si Jesus. Ano sabi sa John chapter 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay. Kaya si Jesus, Diyos, talagang nagkatawang tao, naging tao siya. Number 1, for our sake, to pay the price of our sin, para tayo maligtas. Number 2, to destroy the works of the devil, to destroy the kingdom of darkness. Nandun yan sa Hebrews chapter 2, verse 14, at sa John chapter 3, verse 8. Okay, to destroy the devil and to destroy the works of the devil, to destroy his kingdom. Kaya si Jesus na buhay na maguli, talunan na si Satanas, and Jesus is victorious. Ngayon, ang ikatlo, bakit Jesus naging tao o nagkataong tao? Para sa gayon, lahat ng pagtataas sa kanya ng Ama at lahat ng inheritance na ipinatong o ibinigay sa kanya ng Ama ay mapasa atin din. Tayo'y maging partakers or maging joint heir together with Christ in all His riches and wealth in heaven. Kanya ang langit, Kanya ang lupa, Kanya ang kaharian ng Diyos. Everything belongs to the Lord Jesus Christ at ibinigay ng Ama. Anong dahilan? Romans 8:17, para tayo maging tagapagmanang kasama ni Kristo. Tayo sumampalataya at sumama kay Jesus, now, tayo ay kapartner niya sa kanyang yaman. Sa kanyang yaman.
Yes. No, hindi naman tayo karapat-dapat. Tayo ay dati nga hindi tayo kaano at kaaway pa tayo ng Diyos because we inherited that satanic nature or fallen nature of Adam na namana ni Adam kay Satanas. We inherited that fallen nature. It's in our blood. No? But the Lord cleansed us with His precious blood. Kaya malinis ng dugo natin, malinis ng ating pagkatao, tayo ay tinubos ng Panginoon at tayo ay ligtas na. At ngayon, we belong to the Lord Jesus Christ. We belong to the kingdom of God. And God, our very own Father, is our Father. The Father of Jesus, our Father. Yan din lang, bakit si Jesus pinamanahan ng lahat ng kayamanan ng kaharian Diyos. Actually, hindi niya kailangan yun. Bakit? Sa Paul, sa simula, kanya na yun. Bakit ipinaman sa kanya? Kailan? Nung siya ay nagkatawang tao. Nung hindi pa siya nagkakatawang tao, kanya talaga yun. Siya ang creator of all riches and wealth because He is God. Bakit siya ay nagkatawang tao? Para pamanahan ng Ama. At hindi doon tumigil yun, para yung mana na yun, maipasa sa atin. Yes, kaya tayo mga minamahal, hindi tayo ordinaryong tao. Huwag mo lalang-laangin ang sarili mo, anak ka ng Diyos. No? Sabi nga ni Paul, pinagalitan niya ang mga Corinthian Christians. Ang bihira, sabi niya, namumuhay kayo sa laman. Ano? Meron akong nabalitaan, isang member natin sa church dyan. Binababae yung stepmother niya. Ano? Pinatulan yung stepmother niya. Grabe ang kasalanan, nagalit si Paul, pinapagalitan sila. Ang gumagawa ng mga gawa ng laman, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Paul. At sabi ni Paul, I think I forgot the verse, sa Corinthians din, sabi ni Paul, you're acting as a mere man. You're acting as a mere man. Kayo ay nag-uugali na parang mga ordinaryong tao kayo. Why? Sapagkat hindi na tayo ordinaryong tao. We are now children of God. We are sons of God. Okay. Now, punta na tayo. Let's dive into our main topic. Ngayon, nung si Jesus ay nabuhay na maguli, eto ang sabi ng salita ng Diyos. Binigyan siya ng Ama ng pinakamarilag, pinakamayaman, pinakamakapangyarihang pangalan, sa kaharian ng Diyos, sa langit at sa lupa, ang pangalang Jesus. Sa Aramaic at sa Hebrew, ang pangalan Jesus ay Yeshua. Okay lang sa Panginoon kahit Jesus, Jesus, Yeshua, okay lang as long na you are connected doon sa may-ari ng pangalan. Kilala ka at kilala mo siya. Kahit Jesus, Yeshua, Jesus, okay lang sa Panginoon yun. Okay. So, ngayon, eto, basahin natin. Philippians chapter 2, verse 9 hanggang 11. For this reason, also, God highly exalted Him. Tinaas siya. After nung siya mabuhay na maguli, He was exalted by the Father. Para para kasama tayo doon sa pagtataas kay Jesus. Lahat na naganap kay Jesus, naganap din sa atin. Nabuhay sa maguli, nabuhay din tayo sa isang bagong pagkatao. Umakyat siya sa langit, umakyat din tayo sa langit. And positionally, si Jesus seated at the right hand of the Father. And now, ang position natin, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 5 and 6, tayo nabuhay na kasama ni Kristo, namatay kasama ni Kristo, nabuhay na kasama ni Kristo, at pinaupo sa kalangitan kasama si Kristo. Kita nyo, lagi tayong kasama ngayon. At sabi pa dito, and bestowed on Him the name which is above every name. Pinakamataas, pinakamarilag na pangalan na kay Jesus. Alam niyo ang pangalan ng Diyos sa Old Testament, napakarami. El Shaddai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Mikadesh, Jehovah Ropeka, Jehovah Ra, Jehovah Gemula, ang daming pangalan or titles of God. Ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapala, ang Diyos na nagbibigay ng reward, ang Diyos na ating pastor, ang Diyos na siyang namumuna sa digmaan, Jehovah Nisi, ang Diyos na siyang
nag-iingat sa atin. Ang Diyos ay nagpo-provide ng ating pangailangan. Ang Diyos na siyang pastor natin. Ang dami. And all those names and titles of God, yun ang Diyos at yun ang pangako niya na gagawin sa atin. Kung anong pangalan niya, yun ang kanyang patutunayan na siya yun at yun ang gagawin niya sa atin. Kaya pag sinabi niya, I am Jehovah Rapha, I am the Lord who heals you, meaning God is ready to heal you from that sickness and disease. Yes. At alam niyo ba, no si Jesus nabuhay na maguli? No siya nabuhay na maguli, lahat, all the names and titles of God, ginadro ng Panginoon, pinag-isa, at inilagay sa isang pangalan na lang under the new covenant established in better promises. Inilagay sa isang pangalan, at sa isang pangalan niyan, kapag binigkas mo, kapag tinawagan mo, nandyan na lahat yung pangangailangan mo, nandyan lahat yung provision ng Diyos, nandyan lahat yung kapangyarihan ng Diyos, nandyan lahat ang kayamanan ng Diyos sa isang pangalan yan. All the names and titles of God under the Old Covenant are all now in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya, hindi mo na kailangan tawagan, Jehovah Rapha, the Lord who heals me. Paggalingin po, no, just declare or call on the name of Jesus. Jesus is ready to heal you. Hindi mo na kailangan sabihin, Panginoon, may labanan, may pakikipagbakan, dami ko problema, under attack ako ng Diablo. You are not Jehovah Nisi, ang Diyos na the God, my banner, no, ang banner sa harapan ng batalyon nilalagay sa una. Meaning, God will fight for us, mangunguna siya sa labanan, at ikaw ay nasa likod niya, siya yun nasa harap, siya yun lalaban. No need na sabihin mo, Jehovah Nisi, help me. Just call on the name of Jesus. Jehovah Nisi and Jesus are one. Okay. Hindi mo na kailangan maghangad pa ng anumang kayamanan. Kung ikay mahirap sa mundo, pagdating mo sa langit, isa ka sa pinakamayaman. Bakit? Sapagkat all the inheritance, lahat na minana ni Jesus sa Ama, na siya'y naging tao, ipinamana rin sa iyo. That is the blessings and that is the power of the name of Jesus. Nasabi sa verse 10, so that in the name of Jesus, every knee will bow, and those who are in heaven and on earth and under the earth. Lahat na nilalang sa langit, mga angels, luluhod sa pangalan ni Jesus. Lahat na nilalang sa ibawang lupa, tayong mga tao, luluhod sa pangalan ni Jesus. Lahat na nilalang na nasa ilalim ng lupa, underworld, yung mga nakakulong sa impyerno, and even those demonic spirits na ini-assign ni Satanas to torture those lost souls in hell, lahat na nilalang doon, including demons, will bow in the name of Jesus. Kita nyo ang power, ang authority, ang pangalan ni Jesus. Verse 11, and every tongue will confess, lahat ng dila ng tao ay magpapahayag that Jesus Christ is Lord. Alam niyo po ba yung Lord, kung ito isasalin sa Hebrew, Greek kasi ang talata nito, written in Greek. Pero yung Lord, kung isasalin sa Hebrew, ay Yahweh. So every tongue will confess that Jesus Christ is Yahweh God. Tandaan nyo, sinabi sa Romans chapter 10 verse 9 na if you will confess that Jesus is Lord, meaning if you will believe and confess with your mouth that Jesus is Yahweh, that He is God, and believe with your heart that He was risen from the dead, you will be saved. No? Kaya kayo naniniwala na si Jesus ay Diyos, naging tao, namatay, at muling nabuhay, at idinideclare mo, naniniwala ka na si Jesus ay si Yahweh, God, you will be saved. See? Kaya, paano na yung mga churches na they don't believe that Jesus Christ is God? So, simple lang, walang salvation. All those churches and religions na hindi naniniwala that Jesus Christ is Yahweh, that Jesus is God, ay wala pong salvation. Yes, umalis na kayo sa mga churches na yan. Kulto yan. Idadalhin kayo niyan sa impyerno. Kaya ang tunay na teachings ng Christianity, number one, ang foundation, Jesus Christ is God.
Yes, kung hindi, ay nako, umalis na kayo dyan. Ang salvation nang bumula doon sa paniniwala na si Jesus ay Panginoon, ang buhay mo si Jesus ay Diyos, ng buhay mo si Jesus ay tagapagligtas ng buhay mo. Okay. Now, let's dive into our main topic. Now, where we use it, Jesus is the title, Jesus' name, pangalan Jesus, where we use it. Saan natin ginagamit ang pangalan ni Jesus o saan natin dapat gamitin? Number 1, bibilisan natin. Number 1, Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts chapter 4 verse 12. Wala raw ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa ating mga tao na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ. Meaning, if you're member of, mapasa iyo ng buong religions of the world, there are thousands of religions of the world, pero alam niyo po ba, without Jesus in that religion, there is no salvation. Totoo yan. Kaya kawawa yung mga may religions na nakagisnan nila yung religions nila sa ibang bansa, wala pong salvation dyan. Kasi ang tagapagligtas ay si Jesus at nasa kanya lang ang kaligtasan. And Jesus Christ is not a religion. Bumaba si Jesus to have relationship with us. So that we might become children of God and to become members of the family of God sa buong eternity. Yes, hindi siya relihiyon na kagaya iniisip natin. Relationship ang hanap ng Diyos. Gusto niya makipagrelasyon, makipag-connect, ang tao'y mapasa kanya para mailigtas niya. Ganun kabuti ang Panginoon. So, number 1, in witnessing. Sa pagsaksi natin, sa pangangaral, sa pagtuturo, sa pagsishare ng gospel, sa pag-evangelize. Anong ini-evangelize natin sa kanila? Ano ang pinipresent natin? Pangalan ni Jesus, the only Savior of the world. In a simple, sa loob lang ng wala pang 10 seconds, you can preach salvation. Yes, you can preach the gospel. What is the gospel? Ang gospel, ang ebanghelyo ay ang Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo ngayon ay nagpapatawad, ngayon ay nagliligtas, ngayon ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesus na namatay at nagbayad sa ating mga kasalanan. That if you will come and believe in Him, you will not perish, but you will have eternal life. That is the gospel. Ang pinipresent, ang pinapangaral natin, hindi pangalan ni Muhammad, hindi pangalan ni Allah, hindi pangalan ni Buddha, hindi pangalan ni Confucius, hindi pangalan ni Kibuloy, hindi pangalan ng sino man na founder ng religion, kundi isang pangalan lang ang kayang iligtas tayo. And that name is the name of the Lord Jesus Christ. Kaya saan natin ginagamit ang pangalan Jesus? Number 1, in sharing the gospel, in witnessing. Okay? So, number 2, in prayer. Saan ginagamit ang pangalan Jesus? Sa pananalangin. 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God and one mediator also between God and mankind, the man Christ Jesus. Okay. Iisa lang daw ang tagapamagitan. Hindi sinabing 3 o 2 o 10 o lahat ng mga saints, including Virgin Mary and Joseph and Saint Christopher. Isa lang ang sinasabi ng salita ng Diyos na magiging tagapamagitan natin between God and man. Yung magdadala sa atin sa Diyos. Para tayo dinggin ng Diyos sa ating panalangin. Isa lang ang tagapamagitan natin. At yan ay walang iba kundi si Jesus na nagkatawang tao. There's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Yes. Tinitindihan yung salitang man, Christ Jesus. Ang INC naman, tinitindihan ito. Kita mo, tao si Kristo.
Basahin mo naman yung mga talata that Jesus Christ is God. Sabi ko nga doon sa mga INC, ka-debate ko noon sa forum Okay, mga kaibigan, kayo ba'y naniniwala na lumikha ng langit at lupa ay ang Diyos? Yes. Ikaw ba, kaya mong likhain? Ay, hindi. Sino sa atin, kaya ba lumikha ng ang langit at lupa? Ba, hindi. Naniniwala ba kayo? Agree kayo na Diyos lang makakalikha niyan ng buong universe? Yes, we believe. Okay, Colossians 1:16. By Him, sa pamagitan ni Jesus, everything was created. All things in heaven and on earth, everything, invisible and visible, everything was created by Him, for Him, and through Him. Sabi nung may humirit pa hindi si Jesus yan yung ama. Baka ako, basahin mo ang context niyang Colossians, pamula verse 1, sinong tinutukoy dyan? Si Jesus. Hindi nila maikaila yun So ngayon, kung si Jesus ay hindi Diyos, bakit siya may kapangyarihan lumikha? Yes. Hindi nila masagot yan. Pero ang Jehovah's Witnesses, sinasagot yan. Pero palpak pa rin. Sabi nila, yes, may power si Jesus. In fact, He created the universe. May power siya. Nabigay ng Ama sa Kanya. Kaya siya may power as little God, small God, kasi binigyan siya ng Diyos, Ama, ng kapangyarihan to create the universe. Okay. Huli ka ngayon. Number 1. Saan sa Bible may sinabi na mayroong Almighty God at mayroong little God na kung tawagin mighty God lang, na si Jesus. Merong Almighty, may mighty. Merong big God, may small God, may sizes. Saan sa Bible niyan? Wala kang mabasa sa Bible. At in fact, sinisira nyo yung sarili nyo doktrina. Bakit? Ano ba doktrina ng Jehovah's Witnesses? Meron sila paniniwala na doon sa kautusan ng Panginoon. Naniniwala sila, thou shall not make another God before me. Ako'y iisang Diyos. Yun pala naman naniniwala pala kayo na iisa lang ang Diyos. Sakay ako dyan. Bakit nyo sinabing ang Diyos ay lumikha ng another God? Ang inyong Diyos ay manglilikha ng Diyos, ng Diyos-Diyosan. If Jesus is not truly God, kundi little God or Diyos-Diyosan, at sinabi nyo, Jesus was only a created being, so, dinali nyo, kinontrol nyo yung sarili ng doktrina, na under your doctrines, Jehovah's Witnesses, si Jesus ay nilikha ng Ama. At si Jesus ay maliit na Diyos. So, malilikha pala ang inyong Diyos ng Diyos-Diyosan. Binayolate ng inyong Diyos yung sarili niyang kautusan. Pangalawa, argument. Saan sa Bible makikita, sinabi ng Ama, bibigyan kita ng kapangyarihan to create the universe. At ito na, receive my power, my Son, Jesus Christ. Saan? Kahit basahin nyo 1,000 beses, mga Jehovah's Witnesses, ang salita ng Diyos, wala kayong makikita na sinabing binigyan ng Ama si Jesus ng kapangyarihan to create all things. In fact, sa simula, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, that was Jesus. And the Word created everything. The whole universe was created by that Word. And who is that Word? Verse 14, and the Word became a human being. Walang iba kundi si Jesus. Okay, so, mga minamahal, isa lang ang tagapamagitan between God and man. Bakit pwede mamagitan si Jesus between God and man? Kasi na kay Jesus ang pagiging God, na kay Jesus ang pagiging man. Kay Jesus pinagsama ang God and man. The God-man, Christ Jesus. Kaya forever, we will be with Him forever and forever. I believe with all my heart that forever Jesus is God and as man. Yes, forever. Bakit? Para forever din na makasama tayo ni Jesus sa buong eternity.
Kaya, isa lang mediator. No? Hindi dalawa, hindi tatlo. And I'm sorry to tell you, mga Catholic, mga kaibigan, Virgin Mary, Blessed Virgin Mary, pinaka-blessed, pinaka-mapalad na babae sa buong mundo kasi ginamit ng Panginoon kanyang ovary para doon ipanganak si Jesus, ipagbuti si Jesus. But I'm sorry to tell you, Virgin Mary is not God. And in fact, sinabi ni Mary na tinawag niyang Savior, Lord si Jesus. Savior. Pangalawa, si Mary, hindi siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Only the person who paid the price of our sins ang pwede tumayong tagapamagitan. Meron siyang karapatan because he's the one who paid the price of our sins. Hindi ang ginawa ni Mary. Hindi ang ginawa ni Joseph. Hindi ang ginawa ni Peter, ni John, ni Paul, George, Ringo. Ay, nakapapunta tuloy tayo sa Beatles. Hindi ang ginawa ng sino man saints. Only Jesus Christ is qualified to become the Savior of the world because He paid the price of our sins by His precious blood. Ang dugo niya pwede pambayad. Hindi dugong ordinaryong dugo ng tao yon. Kasi ang dugong ordinaryo ng tao ay makasalanan. Ang dugo ni Jesus, walang batik na kasalanan. Bakit? Kasi nung siya naging tao, wala siyang dugo ni Mary, wala siyang dugo ni Joseph. He became a human being sa pamagitan ng paglimlim ng Holy Spirit kay Mary. See, iba ang dugo ni Jesus. It has power to redeem us from eternal lake of fire. Okay, now, siya ang only mediator. Kaya, pangalan lang niya ang pwedeng gamitin natin sa prayer. Yes. You can pray to the Father, no? Pero ang access natin sa presence of Father is the name of Jesus. Yun ang access natin. Para bang pupunta kang Amerika, kailangan may passport ka. Pero hindi sapat ang passport. Kailangan may tatakyan ng meron niyang ang tawag dito. Nasa dulong dila ko. Kailangan mo ng sino ba magpapaalala sa akin? Hindi lang passport, ano? Anong tawag dito, mga kapatid? Yung inilalagay, ano? Doon ko yung ma-denied sa interview, eh. Hindi ako lumusot, pero gumawa ng paraan ng Diyos. Visa. Nabigyan ako ng visa. So, purihin ang Panginoon. Pag meron kang religion, may passport ka. Pero ang religion mo, walang visa. You cannot enter into the presence of the Father. You cannot enter into the kingdom of God. And that visa, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya religion na walang Jesus, hindi magkapagliligtas. Pangalawa, may Jesus nga, pero ang Jesus nila iba, hindi Diyos, tao lang. Hindi yun si Jesus. Ang Jesus ng Biblia, Diyos at tao. Yes. Okay. So when we pray, we must use the name of Jesus. No? Sabi sa John chapter 14, verse 13 hanggang 14, and whatever you ask in my name, this I will do, so that the Father may be glorified in the Son. At anumang inyong hingi sa aking pangalan, yun ang gagawin ko upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. If you ask me anything in my name, I will do it. See? Pwede tayo manalangin sa Ama using the name of Jesus. Father God, in the name of Jesus, and the Father will hear us and answer our prayer. Pwede rin tayo manalangin kay Jesus, directly kay Jesus, because Jesus Christ is God. Yun ang sinabi niya eh. Tumawag ka sa pangalan ni Jesus, gagawin niya. Yes. Eh, paano kung sabay-sabay sa buong mundo, lahat ng tao manalangin? Maririnig kaya ni Jesus? Of course. Bakit? Because Jesus Christ is omniscience, all-knowing God. He is God. Ayan, ang isa ko pa siya sa INC. Sablay kayo dyan. Kasi Jesus ay tao lang. Eh, pag nanalangin lahat ng tao sa mundo, maririnig ba niya? Walang taong makakarinig sa prayer ng lahat ng tao sa mundo. Only God can hear and answer all the prayers of the world. Only God. He is omnipotent, omniscience, and all-knowing. No?
and all-powerful and present everywhere. So, isang matinding ebidensya that Jesus Christ is God. Okay? So, when we pray, we can use the name of Jesus. Number 3, for spiritual warfare. In spiritual warfare, we must use the name of Jesus. Bakit? Ang pangalan Jesus kinatatakutan ni Satanas, kinakatakutan ng mga demonyo, kinakatakutan ng mga fallen angels. Bakit? Sapagkat si Jesus ang tumalo sa kanila 2,000 years ago, when Jesus died and rose from the dead, He defeated the forces of evil, He defeated the devil in a legal ground, He defeated the enemies. Okay, tingnan natin ang Colossians. Colossians chapter 2, verse 15. No? Tingnan natin to. Ito yung tagumpay ni Jesus. When He had disarmed the rulers and authorities. Kailan yun nangyari? Nung siya nabuhay na magli. When He had disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumph, having victory over them through Him. Nagtagumpay ang Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, and Jesus was victorious. At sabi dito, Jesus disarmed the rulers and authorities. Dinisarma niya, sinamsama niya ng weapon, ng kapangyarihan, si Satanas at ang mga demonyo. At iniwan niya sa hayag na kahihiyan si Satanas. Yes. Kaya makikita nyo, no wonder kung bakit si Satanas takot sa pangalan ni Jesus. Ang mga demonyo, takot sa pangalan ni Jesus. Ang mga angels, takot sa pangalan ni Jesus. Yes. Kasi napagtagumpay na ni Jesus ang kaaway natin. Ang kagaya ni Satanas at ang kanyang hukbo, parang yung mga bilanggo na nakatakas na wanted sila. Pero actually, sinintensyahan na sila ng kamatayan. Ano? Nandiyan pa lang, pero God is full of patience. Ano? Meron talagang right time na itinakda ng Diyos na si Satanas at ang kanyang hukbo, ang lahat ng kanyang tagasunod, mga demonyo, mga fallen angels, at lahat ng kanyang mga followers, ng mga lost souls, will be thrown into the lake of fire sa great white throne judgment, sa judgment day. Alam ni Satanas yan, maikli na lang panahon niya. Alam niya yan. Kaya pag kayo ay inatayan siya na, Satan, your time is short. Amen. He is a defeated enemy. Kaya huwag kang matatakot sa kanya. Hanggang panakot lang yan. Parang kagaya niya, yung isang tao na napapunta sa isang kwartong madilim. Nag-lock yung pinto, hindi nga makakapa yung lock. At meron tumawa. Patay kang bata ka ngayon. Hindi mo ba alam, anytime pwede tayo sumabog ngayon? Anytime pwede kitang pasabugin, anytime pwede kitang i-armalite, pwede kitang i-masinja, pwede kitang patayin. Lagot ka sa akin ngayon. Ang lakas ng tawa. Takot na takot itong mamang ito at sa pagtakas niya, ipabunggo-bunggo siya sa pader na napakadilim ng silid at nagkataon na sa pagsandal niya sa pader na sandalan niya yung switch ng ilaw, nakita bukas yung ilaw, nakita niya yung tumatawa, nakatanikala, naka-straight jacket. Mamamatay ka, papatay kita. Ay, hindi naman pala mangyayari. Bakit? Nakatanikala yung buong katawan. At yan ang image ni Satan sa panahon natin ngayon. Hanggang tawa lang yan. So, purihin ang Panginoon. So, sa spiritual warfare, no, we can use the name of Jesus. Mark chapter 16, verse 17. These signs will accompany those who have believed. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. Ano sabi ni Jesus? Bago siya umakit sa langit, sa aking pangalan, ipapatoy niyo mga kamay sa mga may sakit at sila magsisigaling. Sa aking pangalan, magpapalayas kayo ng mga demonyo. In my name. We can use the name of Jesus in casting out demons, in spiritual warfare. Kung may pinahirapan demonyo, kung may mga sakit at karamdaman,
we can lay our hands and proclaim the name of Jesus. His name, His authority and power are in that name. Okay. Sabi ng Luke chapter 10 verse 17, isinugo niya 2 by 2 yung 72 disciples niya. Remember, sige, mangaral kayo. Share nyo ang pangalan ko. Ang salvation. Go, evangelize. At in my name, you will cast out demons. Heal the sick. At nung bumalik yung 72, tuwan-tuwa sila. Sabi dito, and the 72 returned with joy, saying, Lord, even demons submit to us in your name. Lord, maging mga demonyo, nagsasubmit sa amin sa iyong pangalan. No? Takot sa kanila kasi dala nila ang pangalang Jesus. Kaya kung dinadala mo ang pangalang Jesus at meron kang relasyon sa Kanya, kilala mo siya at kilala ka rin niya. And you are living a holy life. Katatakutan ka ni Satanas at ng mga demonyo. Bakit tayo pwede magpalayas ngayon ng mga demonyo? In the name of Jesus. Pero mapapansin nyo sa Jude chapter 1, meron doong encounter si Angel Michael, na-encounter niya si Satan face to face. Hindi nga mapalayas si Satanas eh. Ang sabi na lang ni Angel Michael, Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon. Sa atin, iba yung kalagayan natin. Hindi tayo nagsasabi sa mga demonyo, kasi sawayin ka nawa ng Panginoon. Ang ginagawa natin, sinusunod natin yung sinabi ni Jesus, in my name, cast them out. Kaya ang ginagawa natin, Satan or demon spirit, in the name of Jesus, come out. In the name of Jesus. Tayo po, mga kapatid, nasa Ministry of Deliverance, napakarami ko nakitang na-delivered, nanginginig ang mga demonyo in the name of the Lord Jesus Christ. Truly, there is power in the name of Jesus. So, bakit hindi yun magawa ni Michael, ni Archangel Michael? Ang taas ng rank niya, one of the highest ranking angels sa langit. Nung nakatapat niya si Satanas, hindi niya mapalayas. Bakit? Kasi pareho sila ng level. Alam niyo ba na mataas din dati ang ranggo ni Lucifer o ni Satanas nung siya ay cherub pa? Dalawang title niya, I believe dalawa. Isa siya sa nangunguna o chief angels, kung tawagin archangel. At bukod doon, he is also a cherub. Nasa tabi ng trono ng Ama. Kaya nagkaroon siya ambisyon to become like God. So, katapat karango ni Angel Michael. At alam ni Angel Michael na dala-dala ni Satanas, ninakaw niya ang anointing Adam. At alam ni Angel Michael na anointing of Adam is higher than the anointing of the angels. Yes. Tayo, ang anointing po natin, mas mataas sa anointing ng angels. Bakit? Because we have the anointing of Jesus. Bakit nagkagano? Because we became the body of Christ. We are part of His members, part of His body. Jesus at saka tayo, iisa. He is the head, we are His body. Yan dahil kung bakit tagadala tayong pangalan Jesus, that in the name of Jesus, pag dineclare natin, si Jesus ang gumagawa. Parang si Jesus na rin, nandun sa eksenang yon na gumagawa ng pagpapagaling, pagkakas out ng mga demonyo when we declare, when we use the name of Jesus during spiritual warfare. Okay? Purihin ang pangalan ni Jesus. Number 4, in obedience. Saan natin ginagamit ang pangalan ni Jesus? Sa ating pagsunod. Sumusunod tayo sa Panginoon, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Basahin natin. We obey God for the glory of the name of Jesus. Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Ano ang inyong gagawin sa salita o sa gawa, gawin yung lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Meaning, kung ikaw nagtatrabaho, empleyado ka sa kumpanya, nagtatrabaho ka doon, kahit wala makakita sa iyo, do your best.
magtrabaho ka kahit wala nakakita, gawin mo pinakamagaling na trabaho mo. At yun ay ginagawa mo sa pangalan ni Jesus. Time will come, God will promote you through that company. Because you're doing your job, whether it is by through word or deeds, you're doing it for the glory of the name of Jesus. God will exalt you. God will promote you. Yes. So, saan natin ginagamit ang pangalan ni Jesus? Sa ating mga gagawin. Ano mang gagawin natin? Think about the name of Jesus. Ano mang ating sasalitain? Think about the name of Jesus. Sasabihin ko ito sa taong ito. No? Dahil sa pangalan ni Jesus, alam mo, brother, I love you with the love of the Lord. No? Gusto kita tulungan in Jesus' name. No? Tapos, tinutulungan mo yung tao na hindi ka nag-isip ng kapalit sapagkat ginagawa mo yun para sa pangalan Jesus, for His glory. Aba, pag ginawa mo yan, your reward is ready in heaven. Okay, so, ang reward ng Panginoon, hindi yan nakabatay sa title natin. Ako si bishop, ako si apostle. Hindi yan nakabatay, ang reward ng Diyos, hindi nakabatay sa taas ng posisyon natin. Hindi mas malaki ang, hindi totoo mas malaki ang reward ng pastor kaysa ordinary lay member. Ano? Ang pagbabatay ng Diyos, number one, kung ginawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Eh baka gawa ka ng gawa, sa personal ambition mo. Ano yung assignment mo? Ano yung calling mo? Ano yung ginagawa mo? Be sure, yung ginagawa mo, yun yung pinagagawa ng Diyos, yun yung assignment mo. Kasi kung assignment ng ibang ginagawa mo, you might lose your reward. Pangalawa, sa paggawa mo, sa pagsasalita mo, sa pagkilos mo, sa pagtatrabaho mo, sa ministry, o sa anuman, kanino mo ginagawa yan? Nagpapakitang gilas ka ba? Nagpapalakas ka sa boss mo? Papagilang gilas ka sa crush mo? You will lose your reward. Do it in the name of Jesus, and God will reward you. Yes. Pangatlo, saan nakabate ang reward? Sa faithfulness natin sa Kanya. No? Yung katapatan ng paglilingkod natin sa Kanya. Yung pagsunod natin sa pinagagawa niya. Yung pagmamahal natin sa Kanya. We are obeying God not to receive any reward. We are obeying God because we love our Lord Jesus Christ so much. Yun lang. I'm in the ministry for almost 45 years. Tumagal ako sa ministry ito. No? Because I love the Lord Jesus Christ so much. Alam niyo ba yung tinapos ko? Alam niyo ba na dapat nasa Amerika na ako? At alam niyo ba na pwede akong kumita ng malaking kita sa Amerika? At that time, year 1991, pinipetition ako doon. At the same time, pwede ako magtrabaho sa aking sariling forte. I'm an artist. Tapos graduate ako ng Bachelor of Fine Arts. At ang talent, napakalaki ng bigayan sa abroad, sa Amerika. Pwede ako mamuhay ng marangya, makaipon, guminhawa. Pero ang ginawa ko, bumalik ako. Kasi nakita ko na hindi ako para doon. Dito ako tinawag sa Pilipinas at dito ako tinawag sa church na pinaglagyan sa akin. I will remain faithful. Kung saan ako inilagay ng Diyos, I will remain faithful. Pwede ako magpastor sa Maynila, sa Makati, kung saan. Marami nangangailangan pastor. May malaking salary. May mga churches na mga mayaman. Pwede ako mabuhay ng marangya, ng ginawa. But I chose to be here. Kung saan ako inilagay, doon ako forever. Hanggat hindi ako inalis sa Panginoon, hindi ako alis. Why? Because I love to obey God. And I'm obeying God for the sake of the name, which is above every name. The name of my Lord God and Savior, Jesus Christ. Yes. So, in obedience, we're using the name of Jesus. And number 5,
in praise and worship, we are using the name of Jesus. Alam niyo ba, na sa Old Testament, during the time of Moses, yung tabernacle of Moses in the wilderness, may 3 parts yun. Outer court, then yung tent na malaki, nandoon ang presence ng Diyos sa kadulo-dulo sa most holy place. So yung tent na malaki yun, after ng outer court, nadidivide sa 2. Ang first ay yung holy place, and the second is holy of holies. Doon sa outer court, lahat ng tao pwede pumasok. Lahat ng priest and high priest. Pagdating sa holy place, nakakapasok lang mga high priest at saka mga priest, mga assistant. Pagdating sa most holy place, sa kaloob-looban, only the high priest can enter to that place once a year. Once a year. So yung 3 lugar na yan, most holy place, na nandun ang presence ng Diyos, the Ark of Covenant, nandun. Tapos yung holy place at yung outer court, may kanya-kanyang pinto yan. Sa outer court, ang pinto ay, kung tawagin, the way. Sa first part ng tabernacle o nung first part ng tent, the holy place, ang pinto, kung tawagin ay the truth. At doon sa susunod na bahagi, sa most holy place, na natatakpan ng 6 inches na kurtina, pag hinawi mo yun, nandoon ang Holy of Holies, yung pintuan na yun, kung tawagi, the life. The way, the truth, and the life, then you can enter into the presence of God. Alam nyo, nung sinabi ni Jesus in John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Meaning, siya yung pintuan sa tabernacle into the Holy of Holies, sa kabanal-banalang presensya ng Diyos. Siya ang susi, siya ang pintuan, siya ang daan, papasok sa presensya ng Diyos. And that is the Lord Jesus Christ. So when we enter our praise and worship in the presence of God, when we enter into the presence of God through praise and worship, we must use the name of Jesus. Heavenly Father, we enter into your presence in the name of the Lord Jesus Christ. Once binanggit mo yan, pasukan na sa first door, the way, pasukan na sa second door, the truth, pasukan na sa third door, the life. See? So, sa praise and worship, we are using the name of Jesus. We can worship, we can praise the name of Jesus himself. We can worship him because he is God. Okay. Hebrews 13 verse 15. Through him then, let's continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips praising his name. The name of Jesus. Okay. What a wonderful verse. Psalms 118 verse 26. At ang pagpasok sa presence ng Diyos in the name of Jesus, merong blessing. Yes. Psalm 118 verse 26. Blessed is the man who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. Mapalad daw ang tao na pumapasok sa pangalan ng Panginoon. What is that name? The name of Jesus. Pumapasok sa presence ng Diyos in the name of Jesus. Bakit? We have blessed you from the house of the Lord. Pagpapalain ka namin sa tahanan ng Panginoon or sa presensya ng Diyos. So there is blessing in the presence of God when we call on the name of the Lord Jesus Christ. Using the name of Jesus when we enter into his presence by praising his name, worshiping his name because he is God. We can praise and worship the Father. We can praise and worship the name of Jesus. Okay. Now, and last but not least, we can use the name of Jesus in blessing others, sa pagpapala sa iba. Yes. Luke chapter 10 verse 5. And whatever house you enter, first say, peace to this house. Peace be to this house. At kung kanino man bahay kayo pumasok, una nyo sasabihin, shalom. Or irene, sa Greek, irene. Meaning peace be with you, or peace to be this house.
Anong ibig sabihin? Ang shalom, ginagamit niya ng mga Jew to greet others, at ginagamit din ng mga Jew sa pagpapaalam sa kanila. Na kapag ka dinideclare nila ang shalom, meaning shalom or peace in English, sa Hebrew ang ibig sabihin ay prosperity, success, victory, wholeness, riches and wealth, peace, absence of war, no? All kinds of blessings, name it, lahat nandoon sa word na shalom. Kaya, yan ay ginagamit na pambati ng mga Jew, pag-welcome ng mga Jew, pagpapaalam sa mga Jew, meaning, ang perfect blessing ng Panginoon, all the blessings of God's kingdom be yours now and forever. Pag nag-declare ka, shalom, brother, shalom, sister, shalom be in this house, shalom be to this house. Dinideclare mo, mag-prosper ka, pagalingin ka ng Panginoon sakit mo, wholeness, maging successful ka, maging victorious ka, mawala mga problema, mapalitan ang pagpapala ng karyan ng Diyos. Name it, all the blessings of God's kingdom nandoon sa salitang shalom. Kaya when you bless others, no, declare shalom in the name of the Lord Jesus Christ. Kapatid, in the name of Jesus, I want to bless you. Shalom, my brother. Peace be with you. You declare all the blessings of God's kingdom using the name of Jesus to bless others. Sabi sa John chapter 20, verse 19, Jesus came and stood in their midst and said to them, peace be to you. Kita nyo? Peace be to you. Okay. Ano pa sabi sa 3 John chapter 1 verse 2? Beloved, I pray that in all respects, paano magpe-pray tayo? Pray in the name of Jesus. Sabi, I pray that in all respects, praying in the name of Jesus, pray in all respects, you may prosper and be in good health just as your soul prospers. See? We can use the name of Jesus by releasing the blessings of God's kingdom using the name of Jesus to bless others. Yes. Pwede ba, Pastor, i-bless ko sarili ko? Yes, you can bless yourself, you can bless your wife, you can bless your children. Anak, be blessed. Sumayo ang shalom ng Panginoon. Be blessed with all the blessings of God's kingdom in Jesus' name. Yes, you can bless others by using His name. Amen. So, purihin ng Panginoon, mga kapatid, nawa ay napahaba tayo, pero nawa marami kayo nakuha sa gabing ito. Please don't forget to share this video and add your comments sa comment section. Please share this video. Kailangan na lahat ng tao ang video na ito. Please. At magtrabaho po tayo, paggamit tayo sa Panginoon. For the sake of the name of Jesus, let God use us by sharing this video. Ako'y instrumento lang ng salita ng Diyos. Pagdating sa Panginoon, when you share this video, lahat tayo, pare-pares lang ng reward. Nagkataon lang ako yung unang ginamit ng Panginoon. So, shalom, my brothers and sisters. Shalom. May the grace of Jesus and the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Lord, salamat po sa gabing ito for blessing your people. In the name of Jesus, you will also heal those who are sick, strengthen those who are weak, and prosper those who live in poverty. You will prosper them. Maging successful lahat ng anak ng Diyos who is watching, studying this video, maging victorious, prosperous, successful. I declare shalom upon your lives and upon your family and loved ones and children. Shalom, my brothers and sisters. In Jesus' name, be blessed. Amen.